Masayang araw po, mga ka-PL. Nako, nabanggit na naman ni Inday ang salitang bloodbath, mga kababayan. Dito po sa bagong kumakalat ngayon sa social media, patungkol po sa impeachment ni BP Inday Sara, mga kababayan. Handang-handa di umano ang ating pangalawang Pangulo sa impeachment na isinampa po laban sa kanya. Pero sa dulo, meron pong bloodbath, mga kababayan. Nako. Ha? Hindi kaya babaliktad ang laban nito, mga kababayan? Imbis na kara ang lumabas, krus tuloy. Sige, tignan natin kung anong mangyayari sa impeachment kay BP Sara, mga kababayan. Kaabang-abang ito. Baka sa dinami-dami nating ginawang rally na hindi nagtagumpay, baka sa impeachment lang, mga kababayan, magtatapos ang lahat. Impeachment ni BP Inday Sara, mayayari yung isa, ika nga, no? Mayroong kasabihan yan hampas sa kalabaw sa kabayo ang latay, parang ganon, tama ba? O ito po ang balita, mga kababayan. Nako, siguradong matutuwa ho kayo. O ito po, basahin natin BP Sara handa na sa impeachment, bloodbath. Nako po, mga kababayan, tuloy natin yung basa para maunawaan po natin lahat. Mariing iginiit ni BP Sara Duterte na handa na siya sa posibleng impeachment sakaling tuluyang umusad ang mga reklamong inihain laban sa kanya. So, handang-handa po ang ating pangalawang Pangulo. Yan po ang iginiit niya, mga kababayan. So, walang kaba ang ating pangalawang Pangulo. Hindi natatakot. Palaban ito, mga kababayan. Kumbaga sa gera, sundalo ka nga, punong-puno ka ng bala. Pangontra sa kalaban para hindi ka basta-basta tamaan. Imbis na ikaw ang matamaan, balik sa kalaban. Diba? Sa isang panayam, sinabi ni Vice Presidente na matagal na siyang naghanda para sa anumang maaaring mangyari kaugnay ng impeachment. Matagal na, hindi kahapon, hindi kanina, hindi kung kailan sumulpot yung mga impeachment na yan, kundi matagal na. Meron bang dapat katakutan ng BP Sara? Wala, kasi matagal na nakahanda. Sino dapat matakot? Yung tatamaan ng bloodbath. Yun po ang matatakot. Ayon kay BP Sara, hindi ako nagkulang ng paghahanda sa kung anumang mangyayaring mga impeachment. Mga kababayan, hindi siya nagkulang. Ni kapirasong mga ebidensya na napapatunay na hindi siya karapat-dapat ma-impeach, kompleto siya. Walang labis, walang kulang. Yung mga nagsampa kaya ng impeachment sa kanya, baka maungasan pa sila sa mga ebidensyang ilalabas ni BP Inday Sara. Malamang. Kasi ang nagsampa ng impeachment, mga bugok. Ito ba? Sa kasalukuyan, may 3 impeachment. Tatlo. Gawin nyo lang 5. Nahiya pa kayo. 3 impeachment complaint na umano ang nakabinbin laban sa kanya. Giit ng Vice Presidente, noon pa man ay batid na niya ang mga usapin o ang mga usaping ito sa loob ng Kongreso. Kaya maaga siyang kumilos upang ihanda ang kanyang depensa, mga kababayan. Noon pa lang alam niya na. Sa Kongreso niya po nalaman. Bakit? Dahil nga po doon yan sa pangarap nitong si Kawatan na buhaya, mga kababayan, na tumakbong presidente at maging presidente.
Natatakot siyang maging katapat si BP Inday Sara sa 2028 kasi tatalunin talaga siya. Katulad ng mga ginagawa niya sa mga nakakalaban niya, sa mga distritong tinakbuhan niya. Anong ginawa niya? Di ba gay pinadidikyo niya? Tulad ni sino yung babae last? Oh, basta yon na nakalimutan ko na eh. Oh, pinadikyo niya yun. O di wala sa kalaban. Kahit na 10 katao lang bumoto sa kanya sa halalan, siya pa rin panalo. Wala sa kalaban eh. O, di po ba? Oh, dagdag pa ng Vice Presidente. Oh. Noon, nakumpirma ko mula sa opisina ni dating House Speaker Martin Romualdez. Di ba? Na totoo ang mga pinag-uusapan sa loob ng ang impeachment. Naghanda na rin ako. Kumuha na ako ng defense team. Ganyan ang isang maging pangulo ng Pilipinas. Sinabi pa lang ng Pag-asa na mayroon low pressure area, no, sa ating kalapaan na papunta sa bagyo pa lang, abay naghahanda na para sa ipang-aayuda sa mga tatamaan ng bagyo. Hindi katulad ng presidente natin ngayon, pumasok na lahat-lahat ng bagyo, nadurog na ang mga bahay, sabay nagtanong, anong gagawin natin? Putang ina. Kung si Marcos siguro nagkaroon, mga kababayan, ng impeachment ba na yung totoong impeachment talaga. Halimbawa, yung impeachment ng mga Duterte allies, ng mga abogado na isinampa, kung tinanggap yon at talagang dadaan yon sa impeachment, siguradong laglag si Marcos, tumba, impeach talaga siya. Meron mang isang impeachment na isinampa din sa kanya, pero abogado dati daw ni Lisa. At tapos, yung tawag dito, endorso sa Kamara, contractor. Sa madaling salita, impeach me, ganon. Lokohin nyo, lolo nyo panot, unggoy. Ito pa. Ang kasalukuyang pahayag ni BP Sara ay iniuugnay rin sa kanya, sa kanyang naging panayam. 6 na buwan na ang nakalilipas matapos i-archive ng Senado ang naunang impeachment complaint laban sa kanya. Noon, hayagan niyang sinabi, noon ito ha, noon, like I said, pasensya na, medyo nabaliktad po yung paningin natin, no? Like I said, I wanted a bloodbath. Boom! Naku po. Pero relax lang. May paliwanag po si BP Inday Sara. It means, that I wanted the prosecution and the defense to show their pieces of evidence so we can see everything. Yan. Maipapakita nila ang lahat, mga kababayan. Makikita rin ang lahat. Ayan. So, paano ngayon yan? Maraming lahat na mapapahiya. Makikita ng lahat, ipapakita ng lahat, mga kababayan, ng mga ebidensya. Yung mga nag-file ng impeachment, yung mga nagnanais ng impeachment sa pangalawang Pangulo, lahat sila mapapahiya. Ganun yan, mga kababayan. Relax lang. Dagdag pa niya noon. Binalik lang po ito, pero itong una kong binasa, bago ho yan. Ito yung mga noon na, kailangan lang balikan yung mga kwento na ito para maalala natin at magkonekta itong dalawang kwentong ito. Okay? We have to prepare for what could possibly happen in the future. Maybe
in 2026, 27, 28, someone would again file an impeachment complaint. Yan, mga kababayan. Hindi pa dumadating pero ramdam niya na, mga kababayan, na maaaring mangyari ulit na mayroong iba o sino man yan na mag-file ulit ng impeachment. Ganyan kahanda ang BP Inday Sara. Hindi pa man din nangyayari pero pinaghaandaan niya na. No? At hindi siya natatakot. Kasi kumpleto ebidensya niya, higit sa lahat, malinis siya. Kilala yan, naming mga taga Davao. Mga Duterte, kilala naming mga taga Davao kung paano mamuno, walang korupsyon. Talagang tunay na paglilingkod sa mga Davaoenyo. Kita niyo naman ang Davao ngayon. Napakalinis. Walang droga. Walang traffic. Ano pa? Walang korupsyon. Walang krimen. Davao City Davao City. Baka mamaya may mga tangang mga trolls na tawag nito, hindi maintindihan yung sinasabi ko. Ang ibig ko po sabihin, Davao City. Baka mamaya ang nangyaring krimen doon sa Davao Oriental, Davao Occidental. O kala ko ba tahimik ang Davao? Putang ina, kalayo niyan. Masyadong malayo yung Davao City sa Oriental, sa Del Sur, sa De Oro, Occidental. Napakalayo niyan. Napakalaki po ng Davao Region. Diyos ko po. Ang ibig ko sabihin sa Davao City, ganyan katahimik. Kahit maglakad ka ng 10 oras ng gabi, Diyos ko po, hindi ka matatakot. Tanungin nyo, yung mga kapitbahay ninyong nakarating na ng Davao. Disiplinado, respetado ang mga tao sa Davao. Irerespeto talaga kayo. Dahil yan sa mga pamamalakad o pamumunong itinuturo ng mga Duterte sa mga Davaoenyo. Yan. Ngayon, etong napakagandang usapin na ito at magandang sinabi ni BP Inday Sara patungkol sa yung impeachment na yan, kung gaano siya kahanda at nabanggit niya na naman ang bloodbath. Bagamat meron siyang explanation, pero para sa akin mga kababayan, double meaning yon. Umanda kayo. Di ba? Meron pang isang meaning yon. Siyempre, kailangan niyang hindi pa alam sa kalaban. Di ba? Kasi pag nalaman ng kalaban, mapapaghandaan. Kita niyo si Inday Sara. Hindi niya sinasabing handa na siya sa impeachment. Bagamat, wala pang impeachment o usapin na umuusbong. Dinig-dinig lang, ganun lang sa kamera. Pero, naghanda na kaagad siya. Confident siya. Di ba? Yung presidente, Bagyo, nadurog na yung mga nagsipag-iyakan na yung ating mga kababayan, kawawa na mapasintabi po. Nagtanong pa kung anong gagawin niya, ang putang ina. Inutil. Di ba? Ay, nako, Diyos ko po. Eto pa isang balita. Hindi pala ito balita. Good vibes man lang ito, mga kababayan. Good vibes lang po ito. Etong tungkol po sa naipost ni Tito Jason sa bugoy-bugoy talaga itong tsuhin ko na ito, mga kababayan. Eto sabi niya, ayan kita nyo naman, dalawang klaseng presidente meron ang Pilipinas. Eto na. Isang mahilig sa Pepsi at ang isa naman ay mahilig sa Coke. Senate President, mga kababayan, mahilig sa Pepsi. At ang isa, mahilig sa Coke. Ang iwi, yung panga. Tumpak! Ang taba ng utak mo, Tito Jay. Grabe ka talaga. Kaya gustong-gusto ko kausap ito si Tito Jay sa personal. Nako,
makausap nyo to sa personal. Yung seryoso na, alam mong seryoso na, bigla ka na lang tatawa. Wala pinagkaiba rin to kay Tito Jack, kay Tatay Digong Itong si Tito J, mga kababayan, sarap kausap nito sa personal. Na totoo lang. Masarap. Ganyan, kataba ang utak. Ewan ko lang, yung mga BBM vlogger, kung ganito kataba utak. Di ba? Ito pa. Isang balita, mga kababayan. Dumaan lang tayo sa good vibes. Relax lang kayo. Ang ganda yung good vibes naman tayo. Kahit na, di ba? Nakikinig tayo ng balita, naghahanap tayo ng update kung ano na kaganapan sa bansa. Yung tumatawa ho tayo. Hindi ho yung, kung sa Bisaya pa, magulanon ba? Hindi yung nagdadamdam yung puso mo habang nakikinig ka ng balita. Maganda yung may kaunting tawanan para alam mo na yung balita, masaya ka pa. Di po pa. Ito ho, nako. Parang nabatukan ni Idol Robin Padilla, itong taga mainstream media, mga kababayan, Tinanong ho kasi siya ng isang tawag nito, taga media, tungkol po sa pera-pera na yan na ipinost daw, sabi ng media, tanong kay Robby Padilla. Sinagot niya po, mga kababayan. Dahil pa sinampal, biglang natahimik si Gago ito ho yung video, panoorin po natin. Maikli lang po ito. Binabash ka din sa pinost mo daw na... Paano yung mga pinabalita nyo? Hindi, yung pinost nyo daw po na yung pera, bakit kailangan pa daw i-post, pinamigay na, yung... O para gayahin mo. Baka may pera ka, di pamigay mo, padala mo doon. Anong problema? Pak! Sapol! Sa panga! Parang tinamaan ang kamao ni Pacquiao. Ayan, sige, kayo kasi. Mga balita nyo Sabi niya gano'n, mga kababayan para, makita mo. Sabi gano'n. Baka may pera ka dyan. Ibigay mo. Ibigay mo ron. Di ba? Tahimik Yan, dapat minsan mga kababayan, yung mga mainstream media na yan, lalo na mga bayaran, dapat talaga sinasampulan yan kasi minsan sumusobra na yan no? Dapat talaga sinasampulan. Pasalamat nga sila itong mga matawag nating Makaduterte, mga DDS sa madaling salita, mapasenador ka man o mga simpleng mamamayan ka man na kagaya natin kapag binabastos nitong mga supporter ng mga bangag, hindi nga nagdidemanda Hindi balasibuyas, hindi nagdidemanda. Asaran talagang argumento sa argumento lang ang labanan. Hindi katulad nila mga senador nila, putang ina. Mga congressman nila, mga yawa yung mga yan. Di ba? Lalo na yung mga nasa Malacanang, napakabalat sibuyas na mga yan. Mapagpatol yan. Kapag ka nasasaktan, anong ginagawa nila? Demanda. Tatakutin. Para manahimik. Di ba? Ayaw ho nila nang may kritiko sila. Gusto ho nila lahat ng tao luluhuran sila. Kahit na mali na ang ginagawa nila. Ano ba bagong balita ngayon? Etong tungkol sa sinabi ni Tinyo. Di ba gay nagkaroon di umano ng messages itong si Adrian Bersamin at saka si Marcos tungkol sa mga kickback? Di ba, mga kababayan? Paano na ngayon yan? Ano masasabi nyo dyan? Kayo mga supporter ni Bangag. Pero pag sila ang tinamaan at nasaktan, demanda ka agad. Mga vlogger, dinidemanda. Kung hindi dinidemanda, kahihiyan din nila kapag pinatulan nilang vlogger. Iba na yung style nila ngayon sa mga vlogger. Hindi na po nila dinidemanda. Tinatakot na lang at higit sa lahat yung channel kung saan ka man kilala, sa YouTube o sa Facebook. Pag Facebook, madali ka lang ma-take down. Pero pag sa YouTube, hindi ka basta-basta mati-take down kung hindi ka naman lumabag sa guidelines ng YouTube.
ang ginagawa lang nila, pinasa-shadowban lang nila. Para yung mga uploads, hindi po mag-notify sa mga subscriber. Walang views, walang nanonood halos. O, kasi nga, hindi nag-notify. Kasi sinashadowban nila. Tinatawag nila yan sa sa YouTube o sa mga tawag nito, mga developer, kung sino may-ari ng YouTube, ng Meta na yan, ganyan ang ginagawa nila. Kasi nga naman, kung patulan nila ang vlogger, demanda nila, masyadong halata na balat sibuyas sila. So, gagawin ho nila sa media, sa mga platform nila idadaan yung kanilang paghihigante. Anong ginagawa ngayon sa mga DDS? Di ba ganyan? Lahat ng mga DDS vlogger, lahat kami, anong ginagawa nila? Pinashadowban. Ganyan sila, mga kababayan. Di ba? Ito na po, mga kababayan, yung video ni Senator Robin Padilla kanina na pinanood po natin. Alam nyong kahit ganito magsalita itong si Robin Padilla, ito baka mamaya gamitin ito, mga kababayan, ng mga, alam nyo na, yung mga kalaban natin ng mga vlogger. Sasakyan nila to sigurado ako Sabi niya, ganyan ba hasta na isang senador? Ganyan ba ugali ng isang senador? Tama ba naman ginawa niya na yan? Na sagutin niya bakit wala nang karapatan sumagot ang tao? Mga putang ina nyo? Di ba? Nabuburyong na, naiinis na dapat lang, di ba? Na sagutin kayo. Yung iba nga dyan, balat sibuyas, pinadidemanda yung maingay sa kanila. Ganyan sila ka balat sibuyas, mga kababayan. So, ito pa po isang balita. Tungkol naman po ito, mga kababayan, sa kay Risa at kay alias Rene, yung unay naging di umano'y bayarang witness ito ni Risa Hontiveros, itong si alias Rene, tapos kalaunan, na konsensya siguro, kumanta. O ito, mga kababayan, mayroon na di umanong warrant of arrest si Rene Maurilio. Ayan, Rene Maurilio pa pangalan nito buo. O ito, arrest warrant laban kay Maurilio. Naglabas na ng arrest warrant ang Pasay City Regional Trial Court Branch 111 laban sa Senate witness na si Michael Maurilio alias Rene, base sa inilabas na dokumento ni Risa Hontiveros, mga kababayan. Inireklamo ng DOJ, Department of Justice o DOJ si Maurilio ng cyber libel. Dahil nga doon sa mga sinabi niya. Ito cyber libel, ito na, kaugnay ng akusasyon niyang sinuhulan umano siya ni Hontiveros para tumistigo, mga kababayan, sa investigasyon kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. Kilala niyo po ito. Itinakda na piyansa, mga kababayan, itinakda na 10,000 pesos ang piyansa para kay Maurilio. Wala, kayang-kaya niya yan. Sigurado ako may naipon tong mama ito tungkol sa mga mga natitira pang mga ibinayad sa kanya ni Risa. Buo yung pananalig ko, ito sabi ni Risa buo yung pananalig ko na ang mga katotohanan ay lalabas at patuloy kaming maghahanap ng hustisya, pahayag ni Hontiveros. Okay. So halimbawa, mga kababayan, siyempre kinakailangan, protocol yan arestuhin yung tao. Itong si alias Rene. Yan. Pag naaresto, magpapiyansa. Okay? Ngayon, kapag ka nagpiyansa, mga kababayan, hindi laya si Rene. Maaari pong mag-counter itong si Rene, mga kababayan, kay Risa Hontiveros. Pwede ho yan. Lalo na kung may pera siya, pwede ho siyang mag-counter. At doon na ilabas ni Rene ang lahat ng mga ebidensyang na hawak niya
Yung mga conversation, importante yan. Mga videos, o lalo na't merong mga pag-uusap na nabidyohan na inuutusan ka na ganito ang gawin mo sa Senado, ito ang kapalit niyan, ito ang bayad ko. Malaking puntos yan. Pwedeng mangyari ho yan. Pwedeng mayari dito si Risa Hontiveros, mga kababayan. At baka, nako, hindi pa makatakbong presidente ito sa 2028. Nangangarap to eh. Na maging presidente. Anak ng tutya. Iniwan ka nga ng mga dilawan. Wala ka na ngang halos botante. Tatakbo ka pa. Puta, ha? O baka naman, ginagaya mo lang si former President Duterte na kunwari tulad nung sinabi niya na hindi ako tatakbo. Sabi ni Tatay Digong, hindi ako tatakbo. Nalaman-laman natin, na rin, sa udyok na rin yan, ng mga supporter niya, natin, di ba? Ayun, last minute, nag-file ng candidacy. Baka ganyan ang ginagawa ni Risa. Pinalalabas niyang, siya kuno tatakbo, no? Sa pagka-presidente sa 2028. Para nga naman hindi ma-intercept ng mga makakalaban nila kung sino talaga ang nangangarap na maging presidente. Di ba? Hindi ba paghandaan ba? Putragis, siguro ilabas nyo na ang pinakamalupit nyong baraha, kayong mga dilawan. Patakbuhin nyo na. Ipantapat nyo kay Inday. Sino man yung pinakamalupit nyong baraha, ilabas nyo na. Yan ang patakbuhin nyo. Kakalaban kay Inday, ewan ko lang. Ha! Kundi kumain ng alikabok yan. Di ba, mga kababayan? Kaya nga pinai-impeach siya eh. Kasi napakalakas niya eh. Anong ginagawa sa kanya ngayon? Pinagtutulong-tulungan. Kasi siya ang pinakamalakas. Ang nagtutulong ngayon kay Inday, dalawang parte yan. Hindi yan nag-isa. Magkaiba pa rin yan, mga kababayan. Kala nyo lang isa? Iisa ang hangarin nila na mapa-impeach ang pangalawang Pangulo. Pero magkaiba po ang agenda nitong dalawang ito. Di ba, mga kababayan? Pero kahit anong gawin nila, hindi sila mananaig, mga kababayan. Ngayon si Risa. Delikado siya rito. Talagang talagang arrest warrant na para kay Rene. Pwede kang mabaligtad, Risa Hontiveros. Nako. Nagkakamali ka. Alam ko. Ay, charot. Di ba, mga kababayan? Yan lang man po ang ating mga maikling huntahan ngayong gabi, mga kababayan. Ganun lang naman kasimple. Siya nga pala, update ko lang kayo. Meron palang mga lumabas din na video, mga kababayan, na si Martin Romualdez nakita sa isang video, nakuhanan, inahanap yung video. Hindi ko makita eh. No? Basta ikwento ko na lang ho. Yung pababa si Martin Romualdez, baka may iba dyan sa inyo nakapanood na. Pababa siya sa sasakyan. Tapos yung nakatayo ho doon dalawang senador. Si Mig Subiri at saka si Win Gatchalian, na sigurado ko isa din kayo sa mga bumoto sa mga yan. Noong nakaraan, si Win binoto ko rin yan eh, kasi nasa ano yan eh. Nasa tawag nito? Nasa unit team yan eh. Tandaan nyo po yan, dalawa na yan ha, mga kababayan ha. Sa bagay, wala naman sinasabing DDS sila. Hindi sila nagsabi na, DDS kami. Maka Duterte. Wala naman eh. Pero, sip-sip yan eh. Baling-bing. Kasi, Inday Sara yan eh. Noong nakarang halalan eh. Ngayon, nasa na? Diba? Nasa kampo na ni Martin Romualdez, mga kababayan. Tandaan nyo yung dalawa na yan. Pag yan, tumakbo ulit sa pagkasenador, kwento nyo na sa inyong mga kapitbahay, mga kamag-anakan. Huwag iboto yung dalawa na yan. Pag tayo maglalagay ng mga
ng mga balingbing sa Senado. Napakaraming gustong tumakbong senador, lalo na yung mga nasa Duterte. Ipanalo natin yun itong darating na halalan 2028, mga kababayan. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-ingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.